Hindi lang pala isa mga kababayan, mayroon din dito sa may bahagi ng Dilpan Street na kung saan sa sidewalk mismo itinayo ang isang barangay na kapangalan kay Joel Chowa sa may Binondominium. Aprobado naman kaya yan kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso? Lalo na yan ay sagabal sa ating mga kababayan na naglalakad sa sidewalk. Magandang araw mga batang Maynila at babaybayin ho natin itong bahagi ng Mel Lopez Boulevard at pupunta tayo dito sa ilalim nitong Dilpan Bridge. Tingnan natin ano nga ba ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Dilpan. So dito pa lamang ay talagang bumungad na sa atin. Grabe, mga truck pala ito nandito. Medyo malinis naman yung bahagi dito sa nakikita natin kabayan dito sa may daanan patungo ng Paseco kasi may kalsada dyan pakanan, ayan pakanan at diretso yan ng Paseco kasi susuot yan sa ilalim ng tulay. So ayan ang itsura nya. Ngayon dadaanan ho natin kabayan yung barangay na itinayo sa mismong sidewalk dito sa lungsod ng Maynila, na alam naman ho natin dapat pag sidewalk ay dapat ay wala hong nakaharang para naman malayang makapaglakad yung ating mga kababayang Pilipino. Hindi ho sila dapat maglakad sa mismong kalsada para safe sila, doon sila sa sidewalk. O yan sidewalk pala ito. Ang daming mga street dweller kabayan ayan, ito na ang ayan nakikita nyo yan, Binondominium sa right side natin. Dyan tayo pupunta, sisilipin natin itong barangay. At syempre bago yan kabayan, para sa hindi ho nakakalam, lalong lalo na yung mga nasa ibang mga lugar, daming kalat yung mga nasa ibang lugar, gusto ho nila na makita yung ilang bahagi ng Maynila. So dito sa ilalim nitong Dilpan Bridge ay ipapasilip po namin sa inyo. Ipapasilip ko sa inyo ano nga ba ang nandito sa ilalim na mismo nito, itong dito sa location ho natin sa ilalim niyan. Grabe, ang dami rin pala kahit anong linis pala ng ating Manila City Hall ng pagpupursigi ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ay talagang grabe, may mga nagkakalat pa rin pala talaga. Kapag diniretso mo ito, papunta na ito ng Nabotas. Ito yata yung sinasabi na Road 10 papunta ng Nabotas, kung saan dun sa may part ng Nabotas nandoon talaga ang matindi kabayan. May mga umaakyat sa mga truck, mga nagnanakaw na mga kalakal boys, yung iba nananakit. Ayan mga kababayan, samahan mo kami, samahan nyo ako at titingnan natin itong nasa kaliwa mga kabayan, ang Binondominium. Yan, tingnan ho natin ano nga ba ang itsura. Kasi nga, hindi po kayo makakagala dito ng mag-isa kasi medyo natatakot ho kayo. Natatakot kayo na baka kung ano ang mangyari ho sa inyo. So kami na lamang po ang magtutor sa inyo sa ilang bahagi ng Maynila. So ito ang ilalim ng ay gilid pala nitong Dilpan Bridge. So ganito ang inyong masasaksihan dito. Ayan grabe. Baha rin pala dito kabayan. So first time ko rin, ayun grabe yung mga apartment kabayan yung mga barong-barong nila. Tingnan nyo naman kabayan. Panigurado kapag pumasyal ho kayo dito ay talagang matatakot ho kayo. Pero kung sanay naman kayo sa ganitong uri ng mga pamumuhay o ganitong uri ng buhay, so
wala namang problema. Hindi naman kayo siguro out of place. O, ayan o. Ayan, ganito pala ito. Yung kabilang kabilang side kabayan, kasi ito, kung mapapansin nyo, parang papunta ng Baseco, no? Parang lang. Ito po kabayan ay papunta dito sa kabilang side nitong Baseco. Kasi yung Baseco, yung nasa kabila ng ilog. Kasi yung nasa left side natin ay bahagi ng Ilog Pasig patungo, ayan o, Delpan Bridge o, patungo ng Manila Bay. Ayan ang inyong makikita. Napakadilim na bahagi dito kabayan. Grabe. So ayan nga ang itsura niya. So enjoy watching na lamang ho kayo habang pinapakita namin sa inyo itong bahagi ng kabilang side. I think ito yata yung sinasabi nilang lugar na Parola kabayan. Dyan na. So ayan ang itsura niya. At ngayon naman patungo ho tayo doon sa isang barangay na itinayo sa mismong sidewalk. Napakaliit lamang po ng sidewalk. Talagang pinagkasya nila ang isang barangay. Grabe yung mga barong-barong dito kabayan, no? Sa ilalim ng Delpan Bridge. Ayan ang itsura niya. Siguro pag sanay naman talaga na tumira sa ganito ay okay lang yun, no? Parang makakasurvive naman. Pero kapag hindi ho kayo sanay, lalong lalo na yung mga rich kid, ay baka hindi kayo magtatagal sa lugar na ito. Pero mukhang mababait naman yung mga residente dito sa ilalim ng Delpan Bridge. Ayan. So ngayon, babaybayin na natin ang kahabaan nitong Delpan Street na kung saan kabayan ay makikita ho natin. Ay grabe, ang dami rin mga bahay-bahay dito oh. Yung iba ho kasi dito kabayan ay yung mga galing ng probinsya. So sabi ng ating mga batang Maynila ay nagsisiksikan umano daw sila dito sa Manila at kaya ganyan ang naging itsura nitong bahagi ng Delpan Street. So hindi lamang dito sa may Delpan Street, maging doon mga kababayan sa may bahagi ng tinatawag ho natin na Baseco. Meron pang Islam Puting Bato kung saan one time nakapunta tayo doon. Ay grabe mga kababayan, sabi ng ating mga pulis parang ang hirap makalabas doon sa Isla Puting Bato. Ayan grabe. So first time ko rin na makapunta dito kabayan. So ito na nga, ayan na nga kabayan. Ang barangay na itinayo sa sidewalk. Meron nang nauna dito. Ayan, sidewalk din yan, luma na. Ito talaga, ayan, bagong-bago pa tinipid sa space. Ayan, tapos may pangalang Attorney Joel Chowa. Tapos itong nasa left side ay Binondominium. So ayan mga kababayan, hindi ko alam kung aprobado ba yan kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso kasi nga pinagiba niya yung bahagi ng barangay na sa mismong daanan ng mga estudyante itinayo. Naglagay lang po sila
ng space para makadaan o mabuksan yung gate ng eskwelahan. So ayun, pinatibag, pinagiba, bagong bago, hindi pa nagamit, tinibag, sinira, winasak,